Hello mga kaulam! Ito'y talagang mabilis ang kain. Kailangan kumain ako at kailangan matapos ko ng 15 minutes ay may atsara nga pala akong papaya galing sa Pilipinas at pritong isda na galing naman dito sa Dubai. Shoutout muna natin sa Ate Lucy na nagpadala sa akin ng atsara. Napakasarap talaga. Siyempre ang gumawa niya na ay ang Ate Edna. Bakit kailangan 15 minutes matapos na ako? Dahil ako'y inaantay na ng aking estudyante sa kanilang bahay. Ay Diyos ko puro dumaan muna ako sa bahay namin dahil ako'y inihatid ko muna ang aking mga gamit at mahirap na marami akong bitbit papunta sa aking estudyante at ako maglalakad laan pa uwi. Sabi ko, dadaan muna ako sa bahay. Pero sabi ng ang ina ng aking estudyante, kailangan daw makarating ako sa kanila bago mag 4 o'clock. 3:15 na yan. So, kailangan 15 minutes lamang akong kakain pala. Nabilisan natin at na makaabot. Dahil ang batang iyon ay may Quran lesson din siya ng 5 o'clock. So, hindi po pwedeng lumagpas doon ang aking turo. Ewan ko baga naman doon sa ina kung bakit pinagsasabay-sabay ang pagpapatutor sa anak. Hindi kaya naririndi ang batang ayon. Pagkakatapos galing sa school, uupo lang ng kaunti sa bahay. Ako naman ang magtuturo. Pagkakatapos kong magturo, yung Quran teacher naman ang magtuturo. Aba, hindi ka naaawa kaya yung ina doon sa bata na wala nang kapahi-pahinga. Minsay lang tatoy na katulad kanina, nakatulog na. Sabi ko, huwag kang tumulog at hindi pa tayo tapos. Siya daw ay pagod na pagod na. Sobrang awa ko. Kundi ang ginawa ko, inihingi ko doon sa ina ng gamis, yung gamis na candy, at isang basong tubig at nang mabuhay-buhay naman ang dugo. Pakainin mo muna rin ng isang gamis at nang ari mag-hyper at talagang mahirap turuan ng tulog. Kakausapin ko na nga yung ina, sasabihin ko, hindi po pwedeng ganito ang setup ng bata, nakakaawa. Ang kung ako, pag Tuesday, at meron ako sa kanyang turo at meron din ang Quran, gawin niya na akong pang Monday para Tuesday ang Quran para araw-araw hindi sobrang loaded ang bata. Bay, nakakaawa naman. Wala nang oras-oras maglaro. Talagang minsan inaiyak na sa akin ang bata. Minsan ang ginagawa ko ay sinasabihan ko na, sige bilisan natin at makapaglararo agad. Ay di minsan may napayag. Ay minsan pag antok na antok siya, hindi na talaga niya kamakayanan. Minsan sinasabi ko dun sa ina na, hayaan mo nang matulog muna ang bata. Hindi daw pwedeng matulog dahil hindi daw makakatulog sa gabi pag pinatulog niya. Talagang bukas kakausapin ko na yung ina, babaguhin ko ang aking schedule. Nakakaawa. Problema naman kaya hindi ako makapag-Monday sa kanila. Pag Monday, hindi napunta sa lugar nila ang school bus namin. Pag Tuesday lamang at Thursday, na diretso sa bahay doon sa building nila ang aming school bus dahil may hinahatid doon na estudyante. Yung mga estudyanteng iyon, hindi namin nahahatid pag Tuesday at Thursday. So pagkagayon, malayong malayo ang nilalakad ko. Or kailangan kong magdalawang sakay ng bus. Ang bus ang tagal dumating. So, bulilyaso talaga, hindi talaga uubra. Ay, ewan ko kung ano gagawin ko sa buhay ko. O, sasabihin ko na lang sa ina na yung Quran na ang gawing Monday. At saka Wednesday, kailangan nilang baguhin ang kanilang patakaran sa buhay at magdesisyon ng tama. Ay talaga nakakaawa ang bata. Ako'y naaawa rin sa sarili ko. Dahil kanina nung inantok ang bata, inantok na rin ako. Ano kang pangyayari sa buhay ko kanina? Sabi ng asawa ko, bakit daw? Kami magkasabay diyang kumain. Siya ay doon sa kabilang sulok. Ayaw na magpa-video at ang dami-dami niyang daw niyang gagawin din. Sabi ko, hindi na tayo magbi-video. Ako na lang at ako'y magmamadali. Ay ako hinuhuntang maigi. Masyadong, sabi niya, bakit ka lagi nagmamadali? Sabi ko, hayaan mo na at may ako'y babalik. Hindi na sana ako magdadala ng sasakyan at kako'y lalakarin ko na lamang. Diyos ko puro di, pagkainit-init naman. Tsaka nagmamadali nga. Dahil mga kaulam, ako bagay nanghihinayang sa toll gate at tsaka sa parking. Kamahal na ay talaga namang wala nang matitira sa sahod. So ang gagawin ko pag linggo naman ay libre ang parking doon sa Dubai. So ang gagawin ko pag linggo siguro, maaga na lamang ako pupunta para makapaglakad ako at dahil malamig-lamig pa ng kaunti pag umaga. Tapos para libre na ako sa tollgate dahil ang mahal ng tollgate mga kaulam. Balikan ang tollgate bali ay 200 pesos din. Ay 3 beses iyon sa isang linggo. Ay digay 600 pesos din ang isang linggo ng tollgate. Diyos ko po, anong matitira sa akin? Tapos ang parking ay 2 beses sa isang linggo. Kada parking ay 6. So, 12. O magkano yun sa isang buwan? My pet. Kwentahin ninyo iyon. 12 ang kada linggo ng parking. 200 ang kada isang linggo sa tollgate. Magkano rin ang aabutin sa isang buwan? Pero sa July, wala akong tutorial buong July dahil uuwi daw sila sa kanilang bansa, sa Egypt. Ay di maghahanap ako ng panibagong racket sa July kung hindi ako makakauwi. At kung ako na may makakadilihensya ng pera,
ng pang-ticket na pang-uwi ay ako'y uuwi sa Pilipinas. Pero kung hindi, dito na lamang ako sa Dubai at maghahanap ako ng part-time job sa July. Sayang din naman mga kaulam, 2 buwan din akong nakatunganga sa bahay. Kung wala akong income, sobrang sayang din talaga iyon. Kaya wala tayong dapat aaksayahing oras hanggat kaya, hanggat may opportunity, hanggat may nadating na gayong pagkakakitaan, go ng go. Wag tayong magpapatumpik-tumpik dahil nagtitik-tak ang ating mga relo.